Nanghuli nga pala ng arwana yung mga kumpare ni Buyok mga mare, tapos kami naman ay sumalok ng Skylab at iniluto nga namin lahat ang nahuli namin dahil sa 7 na nga lang ang kilo ng tilapia ngayon. Diyos ko dahil. Medyo tinanghali na nga kami pagpalaot ni Buyok dahil sa salok nga kami ng Skylab ngayon dahil ilang araw na nga rin namin itong hindi nasasalo. Napakabilis nga uminit dito sa amin at siguro yung mga alas 7 pa lang ng mga oras na yan at tingnan nyo naman ang araw at talaga namang tirik na tirik na. Dito nga pala sa may gitna ng lawa nakapundo ang aming bangka mga mare dahil wala na nga kaming maduungan sa may bye-bye at ito na nga lang lunday ang aming idinuduong at maliit-liit nga ang space. Nadaanan pa nga namin itong mga kumpare ni Buyok na namumukot nga ng arwana, kaya naman tumigil nga muna kami at tiningnan. Ang ginagawa nga pala nila dito mga mari, pinaiikutan nga ng lambat yung mga gilid ng cage dahil dito nga daw nakatira yung mga arwana. Tapos ibinubulabog nga nila yung mga arwana para sumalpok nga daw sa lambat at mahuli. Grabe mga mare, bagsak presyo na nga daw ang kilo ng tilapia ngayon at sa 7 na nga lang. Kung tutuusin nga natin ay lumalabas na piso na lamang ang isang piraso ng tilapia dito sa amin sa isla. Diyos ko dahil. Kaya naman ito mga kumpare nga ng aking Buyok ay nakaisip na nga ng paraan para makataos nga sila ngayong araw. Napakamahal na kasi ng kilo ng arwana or knife fish dito sa amin sa isla at 80 na nga daw ang isang kilo. At dahil sa salok din naman kami ni Buyok ng Skylab mga mare, naisip nga rin namin na isahog na lamang sila sa aming lulutuing ulam. Medyo kakaunti nga lang ang huli namin ngayon mga mare at binilang ko nga ay nasa 40 pieces nga lang. Diyos ko dahil. Pero mabuti na lang talaga mga mare at nakahuli nga kami ng isang malaki-laking mamali at sabi ko nga dito sa aking Buyok ay bang sarap ngang ihawin. Tapos ihawin nga rin namin yung mga nahuli naming tilapia at magpapakasawa nga kami ngayon sa inihaw na tilapia. Diyos ko dahil, napakamura ng kilo. Napagkakamura na nga ng kilo tapos ganito lamang kaunti ang nahuli namin, kaya naman enjoy life na lamang. Pinakawalan nga rin ni Buyok yung medyo maliliit na isda na nahuli namin para sa susunod ay may masalok nga ulit kami. Binilang ko nga lahat-lahat itong mga nahuli namin at nasa 40 pieces nga ito. Ay di kung ibebenta nga namin itong lahat ng tilapia na nahuli namin na nasa 40 pesos nga lamang, tapos yung mamali ay 10 piso kaya 50 pesos nga ito lahat-lahat. Diyos ko. Pagkatapos naman naming sumalok mga mare, si Buyok naman ay inayos nga rin yung isa pa naming Skylab dito sa likod ng mansyon ni Don Silverio. May dumaan nga rin ng mga kalalakihan at mga kumakaway pa nga sila mga mare at sabi nga nila yung mga tagalambak nga daw sila, kaya naman shout out po sa inyo. Maya-maya pa nga mga mare, dumiretso na nga rin kami dito sa pulo para ihawin na nga yung mga nahuli namin sa Skylab. Nagbaon na nga rin kami ng kamote Q para sa aming merienda mga mare, tapos ay nagsaing na nga rin si Buyok. Grabe mga mare, sobrang ganda talaga ng view dito, kaya kapag nandito nga kaming dalawa ni Buyok ay nawawala talaga ang aming stress sa buhay. Diyos ko. Nagsimula na nga rin sa pag-iihaw si Buyok mga mare, kaya naman kumuha na nga siya ng mga panggato. Medyo malakas nga ang hangin dito sa pulo mga mare, kaya naman tinakluban na nga namin ito ng yero na napulot nga lang namin dito. Bang laki nga nitong isdang iniihaw namin, kaya sabi ko nga dito sa aking Buyok ay baka nga hindi namin ito magkanda ubos dahil may mga baon rin palang ulam at kanin yung mga kumpare niya. Dahil wala nga kaming dalang mga pinggan mga mare, gumawa na nga lang ng paraan si Buyok para mailagay nga itong inihaw namin na isda. Nagawa na nga rin pala ako ng aming sausawan na toyo, kalamansi at silet. Grabe mga mare, ito talaga yung pinakamasarap na sausawan kapag ganitong may inihaw na isda. Iluluto pa nga namin yung mga tilapia mga mare, pero hindi na nga daw makapag-antay at nagugutom na nga raw yung mga kumpare ni Buyok, kaya ayan at nagkainan na nga rin kami. Mas masarap kasing kainin yung inihaw na mamali kapag bagong hango at mainit-init pa dahil hindi nga ito malansa. Once kasi na lumamig na nga ito mga mare ay lalansa na nga ito at hindi na nga ito masarap kainin. Natatawa pa nga ako dito sa mga kasamahan kong kumain mga mare dahil parang hindi mga taga-isla, talaga namang simot na simot ang isda. Meron pa nga rin kaming Shanghai mga mare at meron nga rin kaming karne na galing nga sa pistahan sa Sapang, kaya ayan at napagkakasarap nga ng aming kain. Pagkatapos naman namin magkainan mga mare ay nagpahinga nga lang kami saglit, tapos ay bumalik na nga rin yung mga kumpare ni Buyok sa trabaho at sinundan nga namin sila doon. Lumipat nga sila ng pwesto mga mare, tapos ay nasa 15 kilos na rin pala ang nahuhuli nilang arwana or knife fish. Grabe mga mare, kung dating ay tinuturing na peste itong mga arwana or knife fish dahil inuubos nga nito yung mga similya ng isda, talaga namang wala kaming mahuli noon. Pero tingnan nyo naman ngayon mga mare, at talaga namang napapakinabangan na sila at bang mahal pa nga ng kilo. Sa pagkakaalam ko pa nga mga mare, isinasama ito sa mga ginagawang fishball na kinakain at binibili nga natin sa mga tabing daan. At umaabot nga raw ng 4 hanggang 7 kilo ang isang knife fish na nahuli nga nila.